Tagalog Love Stories presents Congratulations Lovebirds! Maligayang bati ni Jenny, isa sa mga kaibigan ng bagong kasal. Katatapos lamang ng seremonya ng kasal nilang dalawa at ganap na silang mag-asawa. Pareho silang abala sa pag-aasikaso sa mga panauhin na dumalo sa kasal nila. Kahit na mag-asawa sila'y, responsibilidad pa rin nilang dalawa ang kanilang mga bisita. Maraming salamat, Jenny. Ani Rina, saka ngumiti lamang ito at kinuha ang regalong bigay rito. Isa ka na talagang ganap na Mrs. Mondrial. Nakamit mo ng pinakaasam mong pangarap. Anong feeling? Pabalik na tanong ni Jenny kay Rina. Well, I feel like a queen. Sino ba namang hindi? Magiging reyna ako ng pinapangarap kong lalaki, right? Sabay taas nitong kilay sa kausap. Siguro nga. Isa ka ng ganap na Rina ngayon ni Aljon. Rina, I'm so happy for you. So, let's have a toast? Congratulations once again. Pagkaraan ng ilang segundo, ay tuluyan rin umalis si Jenny. Kaagad rin nagtungo si Rina sa kanyang asawa na abalang nakikipag-usap sa mga bisita. Love, picture muna tayo doon. Turo ni Rina sa may pintuan at mabilis na hinila ang kamay ng kanyang asawa. Hinay-hinay, love. Nakagaon ka pa naman, baka masira. Mahinahon nitong sambit. Nag-iingat naman ako. Saka masyado ka kasing busy kaya hinila kita kaagad. Nguso nito na parang bata, dahilan para mapatawa ang kanyang asawa. Ang cute mo. Humanda ka talaga sa akin mamaya. Ngiti nito, sabay kindat kay Rina. Aba, may binabala ka no? Pang-aasar naman ito. Mamaya love, makikita mo. Tara, papicture muna tayo. Muling umisi si Aljon sa kanyang asawa. Sa dami ng shots na nakunan, hindi na tuloy makapili si Rina. Nalilito tuloy siya kung kukunin niya ba lahat ng litratong yon. Sayang naman kung hindi ko kukunin lahat, love, no? Saad niya, habang hawak-hawak ang mga piraso ng litrato. Sige, kunin mo na lahat, love. May aasikasuhin lang akong bisita, ha? Hintayin mo na lang ako dito, okay? Sige, aasikasuhin ko rin muna ibang bisita. Tsaka, kakausapin ko rin yung mga kararating lang. Sambit ni Rina, saka iniwan na muna ang asawa. Sa sobrang saya niya'y, muntikan na niyang makalimutan ang regalong ibibigay niya sa kanyang asawa. Kaya nagmamadali itong nagtungo sa kwarto at kinuha ang isang pirasong kahon. Mamaya ko na lang siguro ito ibibigay sa kanya. Mahina niyang bulong sa sarili. Kalaunan ay nagtungo si Rina sa labas para asikasuhin ang mga bisita hanggang sa umaga. Magandang umaga, love. Masiglang bungad niya sa asawang kagigising lamang galing sa pagtulog. Ang aga mo nagising, love, ah? Pilyong tanong nito. Oo naman. Sobrang ganda kasi ng gabi ko eh. Halika na, kumain na tayo. At baka lumamig pa yung mga niluto ko. Nga pala, unang araw ko sa trabaho ngayon. Pinahintulutan ako ni Dad na mag-umpisang magtrabaho. Okay lang naman sa yun, di ba? Paliwanag ni Rina sa kanyang asawa. Hindi kaagad nakasagot si Aljon sa sinabi ni Rina sa kanya. Bagkus, kita sa mukha nito ang malapad niyang ngiti. Oo naman, may trabaho ako at ikaw, magiging busy ka na rin sa kumpanya niyo. Anong kumpanya ko? Magiging atin din yon. Lalo na't magkakaroon na tayo ng anak sa hinaharap. Nakakahiya naman sa'yo, love. Biglang natigil sa pagsasalita si Aljon nang biglang maihulog niya ang kanyang kutsara sa sahig. Kaya medyo nagulat si Rina doon. Mukhang may bisita ka yata, love. Sino kaya yan? Biro naman ni Rina sa kanya. Nako, hindi ako naniniwala dyan. Baka swerte ang dadating sa buhay natin. Baka magkakaanak na tayo. Napailing na lamang ito habang kinukuha ang kutsara sa sahig.
Bigla na lamang natahimik si Rina sa iilang minutong lumilipas. Panay tingin at bantay siya sa kanyang relo. Mag-aalas 7 na. Baka malate pa ako sa unang araw ko sa trabaho, love. Mauna na ako sa iyo, ah. Saad nito sa asawa, saka tumayo at iginawad ang kanyang napakatamis na halik. Mag-iingat ka, love. Pabalik namang sambit ni Aljon sa asawa. Nang makaalis naman sa bahay si Aljon, sinigurado niya talagang nakaalis na ng bahay si Rina. Kaya medyo hindi siya mapakali sa mga sandaling yun. 5 minuto bago tuluyang nakaalis si Rina, ay dumating naman sa bahay nila ang hindi niya inaasahang bisita. Kumatok ito sa pintuan, sa kanya naman niyon pinagbuksan. Kamusta, lover boy? Parang nakakita ng multo si Aljon nang masilayan ang mukha ng babaeng kumatok sa pintuan ng bahay nila. Tila ba'y susunduin siya ni kamatayan at namumutla siya sa sobrang takot at nanginginig ang dalawang kamay nito. Jenny. Medyo nautal pa siya nang sambitin ang pangalan ng babaeng kararating lamang sa bahay niya. Anong ginagawa mo rito? Ano pa ba ang pinunta ko rito? Ikaw, malamang. Kamusta na ang plano natin, love? Kailangan ko na ng pera. Ang dami kong babayarang utang. Sambit nito kay Aljon. Nang tuluyan ang nakapasok sa bahay ang babaeng si Jenny, kaagad niyang sinarado ang pintuan dahil baka may makakita pa sa kanila. Hindi ba sabi ko sa'yo na maghintay ka sa text ko? Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Isa pa, Jenny, tigil-tigilan mo muna ako sa pagtawag ng love. Baka kung may makarinig sa'yo. Sermon ni Aljon kay Jenny na biglang lumapit sa kanya. Namiss kita, love. Ako ba namiss mo? Malanding ngisi nito. Ano ba, Jenny? Asik nito sa babae, saka inakmang pipigilan ang kamay nitong gumagapang sa kanyang katawan. Huwag mo akong pigilan. Namiss ko lang tong labi mo. Sobrang tagal na rin nung huli mo akong nahalikan. Nadadala na rin si Aljon sa mga paghalik ng babae. Ngunit, mas nagulat silang dalawa nang biglang marinig nila ang boses ni Rina sa labas ng bahay. Love, nandyan ka pa ba? Sigaw ni Rina sa labas. Parehong nataranta si Jenny at Aljon sa loob, kaya hindi nila maatim na magsalita. Itiko mo yung bibig mo. Huwag kang maingay kundi lagot tayong dalawa. Bilis, maghanap ka ng lugar na pagtataguan. Maautoridad na utos nito sa babae. Inayos muna ni Aljon ang kanyang sarili at nagkunwari na parang walang nangyari. Love, bumalik ka. Mukhang may naiwan ka yata. Kunwaring kamot ni Aljon sa kanyang ulo. Oo, nakalimutan ko yung mga papers ko sa loob ng kwarto, love. Kukunin ko lang saglit. Sambit ni Rina na nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Habang paakyat na ng kwarto si Rina, ay mabilis namang sinanyasan ni Aljon si Jenny na magmadaling umalis sa bahay. Bilis, umalis ka na. Pabulong na utos ni Aljon. Heto, aalis na nga. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Aljon nang tuluyan ng makalabas ng bahay si Jenny. Saktong pagbabadi ni Rina galing sa taas ng kwarto niya. May kausap ka ba, love? Parang may narinig kasi ako eh. Naguguluhang saad nito. Ha? Wala naman, love. Nakita mo na ba ang papers mo? Baling ni Aljon sa dala nitong papel para maiba ang usapan. Ay oo, ito na talaga, dala ko na. Aalis na ako. Love, sorry baka kasi malate ako eh. I love you. Hindi na nakapagbigay ng halik sa pisngi si Rina kay Aljon. Ngunit, winagayway niya na lang ang kaliwang kamay tanda na aalis na siya. Napabuntong hininga na lang ulit ang lalaki nang tuluyan ng umalis ang kanyang asawa. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Jenny na kaagad namang sumagot. Pahamak ka talaga, Jenny. Mahinang sambit niya sa telepono. Sobrang nakakagigil yung ginawa natin kanina, love. Piruin mo, bigla ba namang dumating si Rina?
Rinig niya ang halakhak nito. Akala ko ba maghihintay ka sa text ko? Bakit ka ba biglang napasugod dito? Napag-usapan na natin to, Jenny. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Paulit-ulit niyang sermon dito. Ang tigas-tigas rin ng ulo mo. Sabi ko nga, 'di ba? Ang dami kong utang na babayaran. Kung di ka magbibigay ng pera, sasabihin ko lahat ng plano natin kay Rina nang matapos na to lahat. Banta ni Jenny kay Aljon na labis niyang ikinatakot. Biglang umigting at napalunok si Aljon sa kanyang narinig mula kay Jenny. Pero nanatili pa rin siyang kalmado at nag-isip ng paraan. Huminahon ka. Sa susunod na linggo, papadalhan kita ng pera dyan. Subukan mo lang na magsalita. Baka pati ikaw ay makulong. Huwag mo akong hamunin, Jenny. Dahil simulat sa pool, ay plano na natin tong dalawa. Napatahimik na lang si Jenny nang marinig niyang seryosong nagsasalita si Aljon sa telepono. Bagkus, alam naman niyang mahal siya nito. Okay, sorry. Basta padalhan mo na lang ako ng pera. I love you. Masunurin ka naman pala. I love you too, love. Pagtapos nila mag-usap ni Jenny sa telepono, mabilis namang nagtungo si Aljon sa kanilang kwarto para magbihis nang makapunta na siya sa trabaho. Medyo late na rin kasi ang oras kaya nagmadali na rin itong kumilos. Kumusta ang transaksyon? Tanong ni Aljon sa isa niyang empleyado. Ang laki ng kita, boss. Patok na patok pala yung mga ganoon sa mga banyagang nagbabakasyon rito sa Pinas. Napangisi na lamang ito at agaran ng umupo sa kanyang maladon na upuan. Mabuti. Nga pala, boss, may pinapagawa si Master. Kailangan raw nating makabenta ng doble sa aabuti na buwan na Oktubre. Dahil kung hindi raw, ipapatanggal niya lahat ng empleyado dito. Paliwanag dito sa boss niya, kaya biglang nagbago ang ekspresyon nito sa muka. Sagabal. Ano bang gustong benta ni Master? Matumal ang bentahan sa Oktubre. Nananadya ba siya? Nang gagalaiting usal nito sa harap ng kanyang empleyado. Hindi ko alam, boss. Basta ang sabi niya dapat, doble ang benta. Kundi lago tayo. Anong gagawin natin, boss? Kukuha na ba tayo ng dagdag na empleyado? Rinig niyang suhestyon nito. Sira ulo ka ba? Gusto mo pang magdagdag ng empleyado? Wala na nga tayong sinasahod tas magdadagdag pa talaga? Wala na bang matinong lalabas dyan sa bibig mo? Patawad, boss. Sisikapin ko pong makabenta ng doble sa Oktubre. Dapat lang. Makakaalis ka na. Ayoko makita ang pagmumukha mo rito. Hanggang wala ka pang naibibentang droga. Walang ibang nagawa si Aljon, kundi ang tumahimik na lamang at mapaupo sa kanyang pwesto habang nag-iisip ng planong hahakbangin. Hanggang sa tumunog ang kanyang telepono at tumawag ang kanyang asawa na si Rina. Rina, napatawag ka. Sir, kayo po ba ang asawa ni Mrs. Rina Montreal? Rinig ditong tanong ng isang babae sa telepono. Oo, bakit? Nasaan ang asawa ko? Bakit iba ang sumagot sa telepono niya? Kabadong tanong niya. Napahawak na lang sa mismong dibdib si Aljon. Ang asawa niyo po, hinimatay habang nagtatrabaho. Ano? Nasaan siya ngayon? Ibigay mo sa akin ang address, pupuntahan ko agad. Nasa Mother of Mercy Hospital po kami, sir. Nang malaman niya kaagad ng address, kung nasaan ang asawa niya, walang pagdadalawang isip itong pinatayang tawag sa kaagarang nagpaharurot ng sariling sasakyan papuntang ospital. Tagumpay na nakarating si Aljon sa ospital. Maya-maya pa ay nagising na si Rina. Love, anong ginagawa ko dito? Bakit nasa ospital tayo? Nagising naman si Aljon sa tabi ni Rina nang marinig ang boses ng asawa. Buong magdamag itong nagbantay sa asawa hanggang sa magkamalay na ito. Love, hinimatay ka raw sa habang nagtatrabaho. Mabuti na lang at tumawag ang isa sa mga empleyado nyo. Kundi wala akong kaalam-alam sa nangyari sa'yo.
Sorry, love. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Siguro pagod ka lang at kinakabahan kaya ganun ang nagreaksyon ng katawan mo. Paliwanag niya sa asawa. Sina mama at papa, pupunta ba sila dito? Tanong ni Rina. Papunta na sila dito, love. Huwag ka na masyadong mag-alala. Tumango lamang si Rina at sa ilang minutong lumipas, dumating na ang kanyang mga magulang. Rina, anak! Pag-aalalang anas ng kanyang ina at lumapit sa kanya, saka ginawaran siya ng yakap. Ma! Maluha-luha pa nitong tawag sa ina. Hindi ba sabi ko sa iyo, anak, na ang asawa mo na lang ang magtrabaho sa kumpanya? Magiging inyo din naman yun. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Sermon ng kanyang ama. Pa naman, kita nyo namang nakahiga ako dito sa ospital, tapos sermon lang ang makukuha ko. Gusto ko lang naman tulungan si Aljon. Ayoko rin kasing isipin niya na siya lang mag-isang nagtatrabaho. Gusto ko ring makatulong pa. Hindi kaagad nakapagsalita si Rina sa harapan ng kanyang ama, kaya muling bumuka ang bibig ng kanyang asawa para ipagtanggol siya. Pa, huwag niyo naman pong pagalitan ng asawa ko. Naiintindihan ko naman kung bakit niya yun nagawa. Gusto niya lang akong tulungan. Gusto niya lang na maging handa. Baka sakaling magkaanak na kami. Hindi na natapos ang pagsasalita ni Aljon nang biglang tumaas ang boses ng ina ni Rina na ikinabigla nilang lahat. Hindi kaya nahihilo ka, anak, dahil buntis ka? Bungad nito, sa kanila na halatang natutuwa sa kanyang sinabi. Buntis? Ako buntis? Nauutal nitong sambit. Bigla namang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babaeng doktor. Saktong naguguluhan sila sa sitwasyon ni Rina, kaya walang pagdadalawang isip na nagtanong ang kanyang ina patungkol dito. Dok, ano pala ang kalagayan ng anak ko? Hindi kaya buntis siya? Natutuwang tanong nito na animoy kumikinang ang mga mata sa sobrang tuwa. Huwag sana kayo mabibigla sa ibabalita ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Mrs. Ano po yun, Dok? Hindi po buntis si Mrs. Dala lang po ng matinding stress at pagod ang naging dahilan kung bakit siya nahihilo at tuluyang nahimatay. At kung magbuntis man ang Mrs. mo, Mister, pakiingatan mo siya dahil magiging masela na magiging pagbubuntis niya. Paalala lang, huwag niyong papagurin ng sobrang katawan mo. Paliwanag ng doktor, dahilan para mapatahimik silang lahat at maging malungkot ang kanilang muka. Hindi buntis ang anak ko? Malungkot nitong tanong. Ikinalulungkot ko po pero hindi po buntis si Mrs. Narito po ang results ng kalagayan niya. Pwede niyo pong tingnan. Salamat. Salamat din po, Dok. Mariin na lamang na nagnilay-nilay si Rina sa sulok ng kanyang pinaghihigaan. Natahimik siya dahil sa simula pa lang ay may kutob siyang hindi pa talaga siya buntis. Ma, Pa, kung hindi niyo pumamasamain, kakausapin ko lang ang asawa ko. Paghingi ng paumanhin ni Aljon sa mga magulang ni Rina. Tumayo naman ang mga ito saka lumabas na muna para makapag-usap ang dalawa. Love, huwag ka nang malungkot. May susunod pa naman pagkakataon. Sigurado ako magkakaanak na tayo niyan. Kausapin mo na ako. Pilit nitong hinarap sa kanyang asawa. Kitang-kita ang pagdaos-dos ng luhas sa mga mata nito. Pero alam kong sabi ka na sa anak. Gustong-gusto mo na magkaanak, hindi mo lang sinasabi sa akin. Naluluha nitong sambit. Naiintindihan ko naman yun. Kaya ngumiti ka na dyan. Sige ka, magtatampo ako. Parang bata nitong sambit. Hay, sige na nga. Kung di lang kita sobrang mahal, baka hindi pa kita pinakinggan. Sorry, love, ah. Hindi ko tuloy mabibigay ngayon ang gusto mo. Pero, pwede naman natin gawin mamaya, di ba? Pilyo nitong suwestyon. Kaka-admit ko lang dito, love. Sa susunod na araw na lang. Ngisi naman ni Rina
at tinaasan lamang ito ng kilay. O sige, basta sabi mo yan. Ilang sandali pa ay nakatulog na ng mahimbing si Rina. Pinagmamasdan lamang ito ni Aljon nang biglang tumunog ang telepono niya at nakita ang text mula sa ama ni Rina. Kaagad naman itong nagtungo sa labas. Pinatawag niya raw ako pa. Aljon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko gustong nakikitang nagkakasakit ang anak ko. Kung maaari, ay ikaw na ang magtrabaho sa kumpanya. Total, magiging inyo din naman yon balang araw. Alam kong nahihirapan din sa sitwasyon ng anak ko. Mas mainam na, simula bukas ay ikaw na ang papasok sa trabaho. Pinakiusapan ko na si Rina tungkol dito. At umayo naman siya. Huwag mo lang pabayaan ang anak ko. Lalo na't sabi ng doktor na magiging masela ng pagbubuntis niya sa hinaharap. Mahabang pakiusap ng ama ni Rina kay Aljon. Narinig pa lang ni Aljon ang lahat ng yon. Umigting na ang panga niya. Inisip niyang mabuting pagkakataon iyon para makakuha ng pera para ibigay kay Jenny dahil sa libo-libo nitong utang. Pero pa, wala pa akong alam sa pamamalakad sa kumpanya. Paano ako magsisimula? Alam kong matalino ka, Aljon. Madali kang matuto sa mga bagay-bagay kapag bukal sa kalooban mong matuto. Lalo na sa larangan ng negosyo. Paniguradong sambit nito kay Aljon. Maraming salamat pa. Sisikapin ko po maging mabuting asawa kay Rina. Matagumpay itong ngumiti. Mabuti na lang, Aljon, at pumayag ka. Ipapaalam ko na rin sa iyo to ng maaga. Mangingibang bansa kami ng asawa ko. Kaya ikaw na ang bahala sa pinakamamahal naming anak. Ipangako mo yan sa akin. Seryosong pakiusap ulit ng ama ni Rina kay Aljon. Tumango lamang si Aljon. Makakaasa ka pa. Makakaasa ka pa. Ipinapangako kong aalagaan ko ng mabuti si Rina na parang reyna. Hindi may paliwanag ni Aljon ang tuwang nararamdaman. Umaayon naman talaga ang tadhana sa kanyang mga pinaplano, lalo na't hindi magiging sagabal ang mga magulang ng dalaga. Isa na lang talaga ang poproblemahin niya, ang kanyang mismong asawa na si Rina. Ang sunod niyang ginawa ay tinawagan si Jenny para ibalita ang mga nangyari. May solusyon na ang problema natin, Jenny. Blankong tugon nito sa telepono. Pagkatapos makausap ni Aljon ang ama ni Rina, kaagad din niyang tinawagan si Jenny para ibalita ang napagkasunduan nila. Milyones? Saan ka kukuha ng ganun kalaking pera? Niloloko mo ba ako, Aljon? Nang gagalaiting usal nito. Kumalma ka. Simula bukas, ako na ang mamamahala sa kumpanya. Hindi aabot ng ilang araw, makakakuha na rin ako ng malaking halaga ng pera sa kumpanya. Ayan, mabuti. May silbi rin naman palang magaling mong asawa. Swerte mo naman sa kanya. Nakakaselos na tuloy. Biglang natahimik si Aljon at kaagad na pinatay ang tawag nang lumabas sa hospital room si Rina at nakita niyang papunta sa kanyang direksyon ng asawa. Sinong tinawagan mo? Bakit mo naman pinatay ka agad? Dudang tanong niya rito. Wala, si mama lang. Tinawagan ko. Nag-aalala din kasi siya sa'yo eh. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Maayos naman. Pero bakit mo naman pinutol ka agad ng tawag? Hindi ko tuloy narinig ang boses ni mama. Parang batang sambit ni Rina, kaya medyo nairita si Aljon. May susunod pa naman. Mas mabuting magpahinga ka na muna, love. Mas mabuting magpalakas ka muna ngayon para makabawi ka na sa akin. Huwag nang matigas ang ulo. Iritado man, pero ginawang kalmado ni Aljon ang pagsasalita niya sa harapan ng kanyang asawa. Habang tumatagal, ay palala ng palala ang mga nangyayari. Tuluyan na ngang namahala si Aljon sa kumpanya at tuluyan nang nawala ang oras niya para kay Rina. Maraming pera ang nagastos at maraming pera ang nawala na parang bula. Labis iyon na ipinagtataka ni Rina.
Ngunit, ni isang tanong niya ay hindi masagot ni Aljon. Saan mo winawaldas ang pera ng kumpanya? Sagutin mo ko! Maautoridad na sambit ni Rina sa kanyang asawang halatang lasing. Pwede ba, Rina? Tantanan mo ko sa mga walang kwentang pagtatanong-tanong mo. May meeting pa akong dadaluhan. Kaya pwede ba? Bitawan mo ko? Winaksi lamang nito ang kamay ni Rina na nakakapit sa kanyang balikat. Dahilan para mapadapa ito at tumama ang ulo sa gilid ng mesa. Sapu-sapu na lamang ni Rina ang kanyang pisngi na napuruhan sa pagtama sa mesa. Bagkus, pilit itong tumayo at magsalita. Love, paulit-ulit na lang tong issue na to. Sagutin mo na lang ako ng maayos, pakiusap. Pwede ba? Wala akong panahon sa pag-iyak mo, Rina. Aalis na ako. Huwag mo na akong hintayin umuwi. Sambit nito sa kanya, saka naglakad palabas ng bahay. Saan ka pupunta at kailan ka uuwi? Bumalik ka rito. Manahimik ka. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Huli na, nang lumagapak ang malakas na pintuan sa pag-alis ni Aljon at walang nagawa si Rina para pigilan ito. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa at habang napatulala siya sa loob ng bahay, ay hindi niya namalayan ang mga luhang dumaosdo sa kanyang pisngi. Ano bang pagkukulang ko, Aljon? Bakit bigla ka na lang nagbago? Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak? Mga tanong ni Rina habang pinagmamasdan ng kanyang sarili sa salamin. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang telepono. Dali-dali niya itong kinuha sa ibabaw ng cabinet. Nagbabaka sakaling ang asawa niya ang tumatawag. Aljon? Dismayadong bulong niya. Mabuti naman at sumagot ka na, Rina. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Napatawag ka, Mariel. Walang ganang saad nito. Niloloko ka lang ng asawa mo, Rina. Kitang-kita ng mga mata ko ngayon na may kasama siyang ibang babae. Nang bababae ang asawa mo. Ano bang pinagsasabi mo, Mariel? Nasa trabaho ang asawa ko ngayon. Bakit mo ba sinisiraan ang asawa ko? Alam kong abala siya, kaya konti lang ang oras niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin ay nang bababae na siya. At kung akusahan mo siyang niloloko niya ako, hindi ako naniniwala sa'yo. Pinapanatili pa rin ni Rina ang mahinahon niyang boses. Kahit alam niyang totoo ang kanyang kaibigang si Mariel. Alam niyang hindi kailanman nagsisinungaling si Mariel sa kanya. Kaya kinutuban niya talagang niloloko siya ng kanyang asawa. Pero Rina, binabalaan kita na kapag makita ko pa ang asawa mo na may kasamang babae, hindi ako magdadalawang isip na sugurin sila. Makikita talaga ng babae niyong nahaliparot na yon ang bagsik ko. Patuloy nitong sambit. Sinisigurado kong hindi yun si Aljon, Mariel. Huwag kang mag-alala kasi hindi manloloko ang asawa ko. Panigurado nitong depensa sa kanyang asawa. Siguraduhin mo lang talaga, Rina. Banta nito, saka pinatay na kaagad ang tawag. Dahil sa narinig ni Rina tungkol sa kanyang asawa, hindi na siya napalagay sa bawat araw na nagdaan. Hanggang sa isang araw, ay napagdesisyonan niyang sundan ito. Aljon. Luha ang sambit niya nang makita mismo ang asawang may kasamang babae. Kaya tinawagan niya ito. Busy ka ba ngayon? Uuwi ka ba mamaya, love? Kunwari niyang tanong dito. Bakit ka ba tumatawag? Nasa trabaho ako. Pwede bang mamaya ka na tumawag? Busy ako. Malamig na tono ni Aljon saka mabilis sa pinatayang tawag. Naghintay lamang ng ilang oras si Rina hanggang umuwi ang asawa. Amoy alak ka, Aljon. Saan ka ba naglasing, ha? Sagutin mo naman ako. Wala ka ng pake. Bakit? Sino ka ba? Asawa lang naman kita. Sigaw ni Aljon kay Rina. Oo, asawa mo ko. Ano ba problema mo? Gabi-gabi ka nalang umuwi ng lasing. Ano bang pinaggagawa mo, Aljon? Tumahimik ka.
Nang gagalaiting usal nito, saka naman dumapos sa pisngi niya ang mainit na palad ng asawa. Aljon, bakit? Tinatanong mo kung bakit? Dahil hindi mo ako mabigyan ng anak, Rina. Magdadalawang taon na tayo mag-asawa, pero wala pa rin tayong anak. Lumuhod si Rina sa harapan ng asawa niya. Patawarin mo ko, Aljon. Huwag mo na akong paikutin, Rina. Sawang-sawa na ako sa mga pag-iyak-iyak mo. Patuloy lamang sa pagsisigaw si Aljon hanggang sa may kinuha siyang isang maleta na punong-puno ng gamit niya. Saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa nito. Hindi mo na ako madadala sa mga paawa effect mo sa akin, Rina. Aalis ako kung kailan ko gusto at wala ka ng pakialam dun. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag kang umalis, Aljon. Mahal na mahal kita. Sa pagmamakaawa ni Rina ay hindi man lang natinag si Aljon. Ni hindi man lang ito pinakinggan, bagkus umalis na lang ito bigla at kaagad na pinaharurot ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang oras ay sinundan ito ni Rina at hindi nga nagkamali ang mga mata niya dahil sa mismong hotel ng kumpanya pa talaga pumunta ang kanyang asawa. Aljon? Jenny? Anong ginagawa niyo? Mga baboy? Sigaw ni Rina nang makitang nakikipagtalik ang kanyang asawa kay Jenny. Rina, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ka pa ba sa kanya, love? Nakita niya ang lahat ng nangyari. Sabihin mo sa kanya ang lahat-lahat para magising siya sa katotohanan. Anong katotohanan? Matagal niyo na ba ako niloloko? Sumagot ka, Aljon. Ikaw pa talagang may ganang sumigaw, Rina, no? Tandaan mo, kasalanan mo ang lahat ng nangyayari sa'yo. Akala mo siguro na gusto kitang pakasalan. Sa totoo lang, sakal na ako sa'yo. Kung pwede lang iwanan na kita kaagad, ginawa ko yon. Sambit ni Aljon kay Rina. Bakit, Aljon? Ano bang pagkukulang ko? Ni minsan ba hindi mo ako minahal? Bakit? Halos pumiyok na ito sa pag-iyak sa harapan ng dalawa. Rina, alam mo? Ikaw na siguro ang pinakatangang babaeng nakilala ko. Malanding halakhak ni Jenny. Bakit, Jenny? Tinuring kitang parang totoong kapatid ko. Pero bakit mo ko tinraidor? Bakit mo nagawang ahasin ang asawa ko? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Tanga? At utu-utu ka talaga. Iba ka talaga, Rina. Napakasimple. Dahil hindi naman talaga kita itinuring na kaibigan. Nakakasakal ang pagkatao mo. Dahil sa narinig ni Rina mula kay Jenny, kaagad niya itong sinugod at kinuha ang isang ballpen. Sige, patayin mo ko kung kaya mo. Sige, saksakin mo ko ng ballpen na yan. Banta nito. Wag na wag mong sasaktan si Jenny. Subukan mo lang na hawakan siya, Rina, at makakatikim ka sa akin. Walang hiya kang babae ka, haliparot ka. Ano bang pinakain mo sa asawa ko at nalandi mo siya, ha? Ano? Pagsugod ni Rina sa kasinabunutan ng buhok nito. Aljon, please tulungan mo ko. Pilit na nanlaban si Jenny, ngunit sobrang malakas si Rina. Bitawan mo siya, Rina. Nang gagalaiting sigaw ni Aljon. Bakit mo ba siya pinagtatanggol, Aljon? Ako ang asawa mo. Pues ngayon hindi na. Dinadala lang naman ni Jenny ang magiging anak ko. At wala na ring saysay kung magsasama pa tayo. Hindi nakinig si Rina sa sinasabi ni Aljon. Bagkus, sinugod niyang muli si Jenny. Malandi kang babae ka? Malandi ka! Ipapakulong kita at ipapakaladkad. Humanda ka? Kaagad namang nilabanan ni Aljon si Rina at kinuha ni Jenny ang isang baril na nakatago sa ilalim ng kama. Sige, subukan mo lang lumapit muli sa akin, kundi ipuputok ko tong baril na to sa bungo mo, Rina. Paulit-ulit nitong pagbabanta. Pero hindi nakinig si Rina at patuloy niya lamang sinugod ang babae. Ikaw muna ang
Hindi na natapos pa ni Rina ang sinasabi. Bigla na lang, pumutok ang baril na hawak-hawak ni Jenny. Sa masamang palad, si Rina ang tinamaan. Mga walang hiya kayo, Aljon. Ayun ang huling mga salita niya bago siya nawala ng malay. Buti nga sa'yo, bulong ni Jenny. Kaagad namang nataranta si Aljon sa kanyang nakita. Kaya ito agad na pasugod sa malamig na katawan ni Rina. Anong ginawa mo? Rina, gumising ka. Pakiusap nito sa katawan ng babae. Aljon, patawarin mo ko. Dinipensahan ko lang naman ang sarili ko. Hindi ko sinasadya. Kunwaring pag-iyak pa ni Jenny sa harapan ni Aljon. Anong gagawin natin? Hindi ba't plano rin naman nating dispatchay ng asawa mo? Magpasalamat ka na nga lang at ginawan ko na ng paraan. Walang pakialam nitong sambit. Pero nakapatay tayo, Jenny. Walang pero. Agad na nating itapon niya sa ilog para wala na tayong problemahin pa. Suhestyon ng dalaga. Ano? Paano kung maghanap ang mga magulang niya? Ano na lang ang sasabihin ko? Ako na ang bahala. Walang ibang makakaalam kundi tayong dalawa lamang. Alam ko na ang susunod na gagawin. Sambit nito nang may maladimonyong ngisi sa labi. Pagkaraan ng ilang linggo ay parang walang nangyari kina Aljon at Jenny. Nagpatuloy sila sa pagpapakasaya na parang walang naganap kay Rina. Cheers, love! Matagumpay ng ngisi ni Jenny. Ang galing mo talaga magplano. Biruin mo, napatumba natin si Rina. Ang saklap lang kasi dahil kailangan niyang mamatay. Naman, noon ko pa talaga gagawin yan. Kaso pinipigilan mo lang ako. Taas kilay nitong sambit, saka umupo sa kandungan ni Aljon. Ang sama mo talagang babae ka. Kaya gustong gusto kita eh. Anito, sabay halik sa labi. Bulero. Ang akala nilang patay na si Rina ay may nakatagpo sa katawan nito sa tabi ng ilog. Miss Gising! Sigaw ng isang lalaking nakatagpo sa katawan ni Rina. Wag! Wag! Tanging yun lang ang lumalabas sa bibig ng babae. Ni hindi niya maidilat ang kanyang mga mata na parang binabangungot siya. Miss, gumising ka! Patuloy na sigaw nito. Iho, buhay pa ba ang babaeng yan? Sambit naman ng isang matandang babae. Humihinga pa po siya, Lola. Iho, mas mabuting dalhin mo siya sa ospital. Kung madadala mo pa siya ngayon, may posibilidad na mailigtas mo pa siya. Suhestyon ng matanda sa kanya. Sige po, Lola, maraming salamat. Kaagad na binuhat ng lalaki ang katawan ni Rina at inalalayan sa kanyang sasakyan. Mabilis naman itong nagtungo sa malapit na ospital. Maya-maya pa'y narating na niya ang ospital at agaran nitong pinaasikaso sa doktor. Doc Hidalgo. Steve, ano ginagawa mo rito? At saka, sino yung dala mong babae? Tanong ng doktor, saka tiningnan mismo ang katawan nito. Wala na akong oras magpaliwanag. Buhay pa siya. Gawin mo na lang ang makakaya mo, Dok, para magising siya. Sige, pero hanggang dito ka na lang muna sa labas. Babalitaan na lang kita pagkatapos naming ma-examine ang katawan ng babaeng to. Dumaan ang ilang oras na paghihintay at lumabas na si Doc Hidalgo. Doc, kamusta siya? Tanong niya rito. Stable na sa ngayon ang kalagayan niya, Steve. Mabuti na lang at kaagad mo siyang naisugo dito. Kundi, baka wala na siya ngayon. Hayaan na muna natin siya magpahinga. Napabuntong hininga na lamang si Steve. Mabuti naman kung ganun, Doc. Kaano-ano mo ba babaeng yon? Nobya mo? Nakangising tanong nito. Anong nobya? Pinagsasabi mo dyan, Doc. Natagpuan ko lang siya. Hindi naman masamang tulungan ko siya, di ba? Taas kilay nitong sagot sa doktor. Oh, bakit namumula ka dyan?
Nagtatanong lang naman ako. Patuloy na biro ng doktor sa binata. Ewan ko sa'yo, Dok. Makaalis na nga muna dito. Aasikasuhin ko muna itong mga reports ko. Kamusta pala ang pagiging buhay, Doktor? Kahapon pala nagsimula ang trabaho mo, di ba? Dapat pala, ikaw na lang ang nag-asikaso sa babaeng yon. Total, doktor ka na rin. Ang hirap, Dok eh. At wala pang kasiguraduhang maliligtas ko ang buhay niya kung ako mismo mag-aasikaso. Kaya dito ako nagtungo. Kung ganon, mas mabuti pala ang ginawa mo. Sige na at may pasyente rin akong aasikasuhin. Paalam ng doktor sa binata. Pagkatapos niyang malaman ang kalagayan ng babaeng iniligtas niya, kaagad siyang nagtungo sa kanyang destinasyon. Bubuksan na sana niya ang kanyang mga reports nang tumawag si Dr. Hidalgo sa kanya. Steve, nagkamalay na yung babaeng natagpuan mo sa ilog. Pumunta ka agad dito. Sige, Dok, papunta na ako. Ilang sandali pa ay nakarating si Steve nang mabilis sa ospital. Ano nangyari, Dok? May problema po ba? Tanong ng binata. Kanina pa siya umiiyak, Steve. Ginawa na namin ang lahat para mapatahan siya. Pero ayaw niyang tumigil. Ayaw niya ring magsalita. Kaya nakasalalay na talaga sa iyo ang lahat. Paliwanag ng doktor sa kanya. Sige, Dok. Maiwan niyo po muna sana kami. Ako na ang bahala sa kanya. Kaagad namang lumabas ng kwarto si Doc Hidalgo. Miss, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Walang sagot ang narinig ng binata mula rito. Tinatanong kita kung okay ka lang ba? Ulit na tanong ng binata. Sino ka? Nanginginig nitong tanong. Isa akong doktor, miss. Huwag kang matakot. Nandito ako para tumulong. Pwede ka magkwento sa akin sa kung ano nangyari sa'yo. Mahinahong saad ng binata sa babae. Mga walang iya sila. Tinangka nila akong patayin. Ang asawa ko. Niloko lamang ako. Kitang-kita ni Steve ang panginginig nito sa sobrang takot. Napansin niya na lang na unti-unting umiiyak ang mga mata nito. Miss, nagsasabi ka ba ng totoo? Pagdadalawang isipan niyang tanong. Mukha ba ako nagbibiro? Itong singsing na to, bigay ito ng lalaking pinapangarap ko. Pero niloko niya lang ako. Patuloy nitong iyak habang turo ang singsing na nakasuot sa palasinsingan daliri nito. Miss, pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Para maibalik na kita sa asawa mo. Wag, hindi. Hindi, wag mo akong ibabalik. Papatayin ulit nila ako. Maawa ka sa akin. Pero miss, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako maghiganti. Desperadang hiling nito sa harapan ng lalaki. Nahihibang ka na ba? Oo. At gusto ko maghiganti sa mga ginawa nila sa akin. Baka pati mga magulang ko pinatay na nila. Hindi pwede. Kitang-kita ni Steve na parang nababaliw na ito. Awang-awa siya rito kaya napagdesisyonan niyang tulungan ito at siguraduhing nasa tama itong katinuan. Anong pangalan mo, miss? Pwede ko bang malaman? Rina. Rina Laviano Mondreal. Laviano? Tama ba ang pagkakarinig ko? Anak ka ba ni Romano Laviano? May pagdududang tanong niya sa babae. Oo. Bakit? Wala. Never mind. Sambit ni Steve. Tutulungan mo ba ako? Tutulungan kita, Rina. Tutulungan kitang makapaghiganti sa mga taong nanakit sa'yo. Asahan mo yan. Pangako niya sa babae. Sa kaniyakap ito ng mahigpit. Maraming salamat. Sambit naman ito sa pagitan ng kanilang yakap. 1, 2, 3. Teboy, nakatago ka na ba? Sambit nito. Nakatago ka na ba, Riri? Pabalik nitong tanong, subalit hindi nagsalita si Riri.
Hindi maiwasan ni Steve na bumalik ang mga alaala niya. Noong kabataan pa lang nila. Siya si Teboy at ang kaibigan niya, si Riri. Kaagad naman nakita ni Teboy ang damit na pula ni Riri na siyang dahilan para makita niya ito. Huli ka! Ang daya-daya, kita mo kasi ang damit ko eh. Nagtatampo nitong sabi kay Teboy. Alangan naman, kaagad ko kasing nakita ang damit mo, kaya nahuli kita. Hayaan mo, ikaw lang din ang huhulihin ko. At pangako, hindi tayo maghihiwalay. Pangako ni Teboy sa kababata niyang si Riri. Pagkaraan ng ilang linggo, nanatiling magkalaro ang dalawa. Mas naging malapit pa sila sa isa't isa dahil magkaibigan din ang kanilang mga magulang. Subalit, kailangang pumunta sa ibang bansa ang pamilya ni Teboy. Oh, bakit ka malungkot? Tanong ni Riri. Pupunta na kami ng ibang bansa, Riri. Hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo na hindi tayo maghihiwalay. Malungkot nitong turan. Hayaan mo, magkikita pa rin naman tayo. Balang araw sa paglaki natin, magkikita tayo ulit. Ngumiti lang si Riri, dahilan para mapangiti na rin si Teboy. Pangako hahanapin kita. Naalala tuloy ni Steve ang mga alaalang hindi niya malilimutan kasama ang kababata na noon at ngayon nagpapatibok ng puso niya. Sobra ako nananabik sa iyo, Riri. Pangako hindi na kita pakakawalan. Muling sambit niya sa sarili at nagpakawala ng isang buntong hininga. Maya-maya pa'y nakatulog muli si Rina. Hinayaan muna ito ni Steve kaya lumabas muna siya ng kwarto. Matagal na kitang hinahanap, Rina. Tadhana na talaga naghatid sa'yo sa akin. Sobra kitang na-miss kahit pa alam ko hindi mo na ako nakikilala. Bata pa lang tayo nun nang magkalayo tayo. At ngayon, hindi na kita pakakawalan pa. At pangako ko sa'yo, tutulungan kitang maghiganti. Makalipas ng 1 taon mula nang mangyari ang insidente kay Rina, tuluyan na siyang nakabangon at handang-handa na siyang maghiganti. Matagal nang patay ang dating Rina. Ngayon naman, maniningil ako. Sambit ni Rina sa harap ng salamin. Bagay sa'yo ang pulang lipstick na binigay ni Mom. Puri naman ni Steve sa kanya sabay kindat. Bolero ka talaga? Uy, hindi kita binobola ah. Tara na nga't baka malate pa tayo sa selebrasyon na hindi ko dapat mamiss. Anito, sabay ngisi. Hindi mo talaga dapat mamiss yun, Rina. Ano na lang kaya magiging reaksyon nila sa pagbabalik mo? Sa mismong kasal pa talaga nila. Makikita nila. Suot ngayon ni Rina ang isang pulang damit, simbolo ng paghihigante. Mariin at mahinahon lamang siyang bumaba sa kotse at mabilis na pumasok ng simbahan. Hindi naman masamang selebrasyon nyo ngayon. Paano nyo kaya nauto ang mga magulang ko? Sambit ni Rina sa kanyang sarili na halatang nagpipigil lamang ng galit. Hintayin kita dito sa labas. Okay, huwag kang mag-alala, Steve, kayang-kaya ko to. Makikita nila ang kanilang minsan ng pinatay. Pagngisi ni Rina habang ninanamnam ang magiging tagumpay. Sobrang nag-aalala ang binata sa kanya. Ngayon niya palang nakita si Rina na nagkaganito. Mag-ingat ka, Rina. Ayaw ko nadadamay ka sa mga ganito. Ayaw kong nakikita ka nasasaktan. Kung may mangyaring masama, nandito lamang ako. Maya-maya pa ay pumasok na siya ng tuluyan sa simbahan. Rinig na rinig ni Rina ang naging sumpaan nila sa harap ng altar. Ngunit hindi pa pinatapos ni Rina si Jenny sa pagsasalita. Rina? Rina, wag! Biglang sigaw ni Jenny na parang nababaliw. Anong? Si Rina? Anong pinagsasabi mo, Jenny? Kabadong tanong ni Aljon habang nakatingin ito sa kanya. Halos lahat ng tao doon ay nabigla.
Maski ang pare ay hindi nakapagsalita. Nakita ko si Rina. Sisiraan niya ang kasal natin. Nandito siya. Kitang-kita ko siya. Nanginginig nitong pahayag. Ano bang pinagsasabi mo? Matagal nang patay si Rina. Hindi pa siya patay. Kitang-kita ko siya. Dito mismo sa simbahan na to. Nandito siya. Lumayo ka, Rina. Nababaliw na sigaw nito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao doon sa loob ng simbahan. Ano? Anong tinitingin-tingin nyo? Nandito siya. Nandito si Rina. Hindi maaari. Patuloy na sigaw ni Jenny sa harapan ng mga tao. Jenny, huminahon ka. Wala dito si... Hindi na natapos sa pagsasalita si Aljon nang bigla itong tumakbo palabas ng simbahan. Rinig na rinig nito ang mga bulungan ng mga tao, kaya mas lalo itong nataranta. Wag na wag kayong titingin. Sige, wag niyo ako susundan. Nandito siya. Humanda ka, Rina. Baliw nitong sigaw, saka biglang nadulas pagkalabas ng simbahan. Kitang-kita ito ng lahat ng mga tao na dumalo sa kasal. Jenny! Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Aljon nang makita niyang nahimatay ang kanyang kabiyak. Nakatitig lamang si Rina sa harap ng salamin. Sobrang natutuwa siya sa mga bagay na umaayon sa kanyang plano. Hindi niya mapigilan ang sarili sa pagngisi. Karma niyo yan. Nagsisimula pa lang ako. Hintayin niyo ang malaking pasabog ko. Makalipas ang 1 linggo matapos ang insidente, hindi na natuloy ang kasal ni na Jenny at Aljon. Halos araw-araw na rin silang nag-aaway. Kumusta ang plano? Tanong ni Steve. Napatigil ko ang kasal nila. Kitang-kita ko talaga ang takot sa mukha ni Jenny. Sobrang nakakaawa. Ibig sabihin ba niyan masama na ako? Hindi pa naman. Hintayin na lang talaga natin ang susunod kong hakbang. Baka hindi na sila makatulog. Huwag mo silang patulugin. But anyway, tara, dinner muna tayo. May sorpresa ako para sa'yo. Ani Steve. Tayong dalawa lang? Pupunta din sina mom and dad. Sobra ko silang na-miss. Kamusta kaya sila? Malalaman mo rin yan mamaya sa mismong event. May pa-event ka? Hindi ako na-inform. Ano bang meron? Pagdadalawang isip na tanong nito sa binata. Secret nga, ang kulit mo naman talaga. You'll know soon, okay? Walang nagawa si Rina kundi ang tumango na lamang. Magbibihis na rin muna ako, Steve. Hindi pa rin mapigilan ng binata ang hindi mapangisi. Unang pag-ibig niya si Rina. I can't wait to propose to you, Rina. Ikaw at ikaw lamang ang babaeng minahal ko. Sa mga panahong hindi kita nakasama, ikaw lang ang iniisip ko. Napapaisip ako kung naging okay ba ang kalagayan mo. Kung naging masaya ka ba. Patuloy nitong sambit sa sarili. Ang akala ni Rina ay umalis na kaagad ang binata. Pagkos may kinuha itong isang malaking kahon at ibinigay sa kanya. Ano to? Buksan mo. Ang dami mo pang sinasabi eh. Napanguso na lang si Rina habang binubuksan ang kahon at laking gulat nito nang makita ang isang kulay pulang damit. Ito yung isa sa mga dinisenyo ko, di ba? Bakit mo to binibigay sa akin? Yan ang suotin mo mamaya sa dinner. Bagay na bagay talaga sa iyo ang damit na yan, kaya agad kong pinagawa. Nakangiti nitong sambit sa harap ng dalaga. Nakakainis ka. Nahihiyang sambit ni Rina sa binata, saka sinuntok ang dibdib nito. Dahilan, para yakapin siya nito. Akala mo talaga kaya mo ako, Rina, no? Baka pagsisihan mo tong gagawin ko. Buong puwersa niyang niyakap ang dalaga. Ano ba, Steve? Hindi ako makahinga. Rinig na rinig ni Rina ang mismong paghinga nito dahil sa sobrang lapit na mukha ng binata. Feeling niya'y namumula na ang kanyang pisngi dahil sa kahihiyan. Kaya napapikit na lamang ito. Magbihis ka nga muna. Patuloy nitong ngisi. Nakakainis ka talaga. Ewan ko sa'yo.
Pag-ismid naman ni Rina at padabog na nagpunta sa kwarto para magbihis. Habang tinitingnan ni Rina ang sarili sa salamin, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Bagay na bagay sa kanyang pulang damit na bigay ni Steve. Tara na, kanina pa naghihintay si na mama at dad. Huwag natin silang paghintayin. Sambit ni Steve sa pintuan. Okay, pero ba't feeling ko may iba ka pang sorpresa? Nakapamewang niyang tanong sa binata. Makikita mo na kasi mamaya. Sumama ka na lang at tumahimik ka muna, okay? Tinaasan naman siya ng kilay ng binata. Tumango na lamang si Rina. Makalipas ang ilang minuto ay maayos na nakarating sa venue ang dalawa. Nandito na tayo, anang binata. Kaagad na naglakad ang dalawa sa pwesto na kanilang pinareserve. Hindi kalayuan ay nandoon na ang mga magulang ni Steve. Napangiti naman ang mga magulang ni Steve kay Rina. Good evening, Iha. Bati ng ina ng lalaki. Lumapit naman si Rina para batiin din ang ina ng binata. Magandang gabi rin po, tita. Pwede mo naman akong tawaging mom or mama or kung anong gusto mo, Iha. Nakangiting suhestyon nito. Sige po, mama. Pagdadalawang isip pa nitong sambit. O siya, maupo na kayo. Sambit naman ang dad ni Steve. Hindi pa tuluyang nakaupo si Rina nang bigla niyang maalalang may sasabihin ng binata sa kanya. Hindi ba't may sasabihin ka sa akin, Steve? Napangisi na lang ang magulang ng binata. Dapat mo na talagang sabihin sa kanya, anak. Hindi mabuting pinaghihintay mo ang isang babae. Sasabihin ko nga kasi ngayon, mom. Steve? Pagtawag pa lang ni Steve sa pangalan niya, narinig na niya kaagad ang mga tugtugin na ang gandang pakinggan. At ang maitugtog ang paborito nilang kanta, bigla na lamang nagsalita si Steve sa harapan niya. Rina, alam kong sobrang bilis pero sana samahan mo ko hanggang sa pagtanda natin. Please? Hahawakan mo ba ang kamay ko habang buhay? Sobrang nagulat si Rina sa mga tanong ni Steve. Hanggang sa namalaya niyang tumulo na ang luha mula sa kanyang mga mata. Nakakainis ka talaga. Pinapaiyak mo ko. Pagsuntok ulit nito sa dibdib ng binata. Hindi mo man lang ba sasagutin ang mga tanong ko? Nakakainis ka, Steve. Alam mo namang oo ang isasagot ko. Natigil si Rina nang dumampi ang mga labi ng binata sa kanya at mas lalong bumilis ang pintig ng puso niya. Nang kinuha ni Steve ang isang kahon na may singsing at isinuot yun sa kanya. Ayan, para tumahimik ka, maupo ka nga dyan. Para talaga kayo mga bata. Komento ng mommy ni Steve. Let's have dinner. Kanina pa siguro kayo gutom. Sambit ng ama nito. Teka lang, may sorpresa pa ako. Hindi alam ni Rina ang sorpresa ng binata sa kanya. Pero nang makita niya mismo sa malapitan, napaluhan na lang siya ng sobra. Mama? Papa? Nanginginig ditong boses. Napayakap ng mahigpit si Rina sa kanyang mga magulang. Sobrang tagal na rin mula nang mayakap niya ang mga ito. I'm sorry, anak. Hindi namin alam. Sambit ng kanyang ina na umiiyak na ngayon. Sobra ko po kayo na miss, ma. Sorry pa, kasi wala akong nagawa para sa kumpanya. Nakuha nila sa akin ng lahat-lahat. Pinahirapan nila ako. Sinubukan pa nila akong patayin. Patuloy na iyak ni Rina sa pagitan ng yakap ng kanyang mga magulang. Pangako, anak, ipaghihiganti kita sa lahat ng mga nanakit sa'yo. Maraming salamat, iho, sa pagsagip mo sa buhay ng anak namin at sa lahat ng ginawa mo sa kanya at sa'yo rin, Mare. Maraming salamat. Dati pa lang po, simula pagkabata, mahal ko na po si Rina. Masayang tugon ni Steve sa harap ng magulang ni Rina. Mga bata? Simula nun? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang tanong niya kay Steve. Oo, anak.
Siya ang kababata mo nun. Hindi mo na ba naaalala? Si Teboy? Ikaw ba si Teboy? Bakit hindi ka nagpakilala? Ang daya, nakakainis talaga. Naiinis na sambit ni Rina at nasuntok muli sa dibdib ang lalaki. Tigilan nyo na yung bangayan nyo. Ikain na muna natin to para makapagsimula na tayo sa mga plano. Tama ka dyan, pare. Ano po bang binabalak nyo pa? Babawiin natin ang lahat. Pero magkukunwari ka munang hindi namin alam na buhay ka. Ano po ibig mo sabihin pa? Sa pagkakaalam ko, anak, pineke nila ang mga dokumento at pinalabas na nagpunta kayo ni Aljon sa ibang bansa. Ano? Mga wala silang kaluluwa? Pati ba naman kayo ay niloko nila? Humanda talaga sila. Hindi ko sila patutulugin. Ani Rina habang nagpipigil ng galit. Kaya gagawin natin ang lahat para makuha ang hustisya at pagbayarin nila ang mga ginawa nilang kasalanan. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo. Nang marinig yun ni Rina, napanatag na ang kanyang loob. Hindi na siya nagdadalawang isip na maghigante, lalo pa sa mga taong nanakit sa kanya. Sa katagalan, ang magkarelasyong sina Aljon at Jenny ay nagkaroon ng problema. Naubos ang kanilang mga pera sa kalulustay sa kung saan saang sugal hanggang sa wala nang natira. Anong gagawin natin? Magsasara na ang kumpanya. Kung wala tayong pera pantapal sa mga utang. Baon na tayo sa mga utang, Aljon. Galit nitong saad sa nobyo. Tumahimik ka, Jenny. Kasalanan mo to. Hindi ka marunong mag-isip. Kung hindi mo pinatay si Rina, hindi magkakaganito ang kumpanya ko. Ako pa talaga may kasalanan ngayon? Ako pa talaga, ha? Pasalamat ka na lang at nakuha natin tong kumpanya, di ba? Taas kilay na sambit niya sa nobyo. Sinabing tumahimik ka. Isang malakas na sampal ang inabot ni Jenny mula kay Aljon. Bakit, Aljon? Mahinang boses nito habang sapu-sapu ang kanyang namumulang pisngi. Natahimik lamang si Aljon nang makita niya ang ibang tingin ni Jenny sa kanya. At na magsasalita na sana ito, bigla namang nagring ang telepono sa opisina. Tumahimik ka. Mahinang banta nito sa kasinagot ng tawag. Magandang araw. Si Aljon Mondrial ito, ang CEO ng Laviana Company. May tutulong po ba kami? Sir Aljon, may bibili raw po ng kumpanya nyo. Rinig niyang sambit ng isa sa kanyang empleyado. Ano? Bibilhin? Sinong nagbenta? Opo, naibenta na raw po ni Miss Jenny ito kaya bibilihin na nila. Mula sa narinig ni Aljon, biglang nagdilim ang mga mata niya kay Jenny, kaya pinatay niya ang tawag. Anong pinaggagawa mo, Jenny? Nahihibang ka na ba? Ibinenta mo ang kumpanya ko nang walang pahintulot ko? Sino ka ba? Asawa ba kita? Galit na galit niyang tanong. Gusto ko lang tumulong, Aljon. Sa tingin mo ba'y may pera ka para sa mga utang? Baon na sa utang ang kumpanya mo. Mas mabuti pang ibenta mo na lang kesa pa tayo ang maghirap. Walang nagawa si Aljon, kundi ang tumahimik na lang at mapatango. Siguro tama ka, Jenny. Kailangan ko na lang talagang ibenta ang kumpanyang to. Malungkot niyang turan. Mabuti, love, at nakinig ka sa akin. Kaya tawagin mo na ulit yung empleyado mo para mas maasikaso na ang papeles sa lalong madaling panahon. Paglapit ni Jenny, sa kinuha ang telepono at ibinigay yun kay Aljon. Muli niya itong tinawagan. Ibebenta ko na ang kumpanya. Kailangan makontak mo sa lalong madaling panahon ang bibili nito, Magnus. Sige po, sir. Maraming salamat sa impormasyon. Ilang linggo ang nagdaan at naproseso na ang mga papeles na inaasikaso ni Aljon. Dapat maging presentable ka, Jenny. Pupunta dito ang bibili ng kumpanya natin. Kaya dapat maging mabait ka sa paningin niya para makuha natin ang loob niya. Wala akong... Natameme si Jenny nang biglang may kumatok sa pintuan ng opisina. Tumahimik ka. Nandiyan na yata siya. Sita naman ni Aljon kay Jenny. Pagkabukas pa lamang ng pintuan, ay parang lumuwa ang kanilang mga mata at tila nakakita sila ng multo. Rina?
Pagdadalawang isip na sambit ni Aljon. Napahawak lamang siya ng mahigpit sa gilid ng lamesa. Long time no see. Ngisi naman ni Rina. Ikaw ang bibili ng kumpanya namin? Mataray na tanong ni Jenny na halatang takot na takot. Kumpanya nyo? Nakakatawa ka, Jenny. Hanggang ngayon ba naman ay inaangkin mo ang mga bagay na hindi sayo? Ilusyonada ka masyado. Baka ikaw ay ilusyonada dahil hindi mo makuha-kuha ang puso ni Aljon. Kawawa ka naman. Si Aljon ba? Wala akong pakialam sa kanya. Kung gusto mo pa nga siyang kainin, go! Hindi kita pipigilan. Wala akong pakialam, sayong-sayo na siya. At alam mo, bagay na bagay kayo, mga magnanakaw. Ding sabi ni Rina habang pinagmamasdan ng buong opisina nang muling magkatagpo ang mata nila ni Aljon. Walang yaka. Nang gagalaiting sambit niya, sa puntong sasampalin niya na si Rina. Ngunit agad itong napigilan ng babae. Subukan mo lang akong saktan. Kundi sa presinto ang kalalagyan mo, Jenny. Walang nagawa si Jenny at natahimik na lang siya sa isang tabi. Aljon, sinasaktan niya ako. Hindi mo ba ako tutulungan? Aljon! Kawawa ka naman. Pati ba naman ang magiging asawa mo na tahimik na? Tumahimik ka. Buhay namin to at wala ka ng pakialam. Siyempre meron. Dahil ako na nagmamay-ari ng kumpanyang to. Umalis na kayo kundi ipapadampot ko kayo sa mga pulis. Pagbabanta ni Rina sa kanila habang nakangisi. Amin ang kumpanyang to. Sigaw niya. Jenny, naibenta ko na sa kanya ang kumpanya. Wala na tayong magagawa. Parang wala sa sariling sambit ng lalaki. Hindi, Aljon. Hindi pwede. Patuloy nitong sigaw. Umalis na kayo. Alis! Hindi kami aalis. Amin to. Patuloy na pangangatwiran ni Jenny. Ayaw niyo umalis? Guard, pakikaladkad ang mga magnanakaw na to. Hindi ko gustong umaaligid ang mga pagmumukha ng taong to sa kumpanya ko. Baka mapagnakawan ulit ako eh. Damputin niyo na sila. Sabi ni Rina na parang isang tigre na gustong mangain. Hindi pa tayo tapos, Rina. Babalikan kita. Baliw na sigaw ni Jenny na hindi tumigil sa pagsisigaw. Kitang-kita rin ni Rina kung paano natahimik si Aljon. Kung paano siya nagmukhang lutang sa harapan nila. Labis na ikinatuwa ni Rina ang mga nangyayari. Nabawi na niya ang kumpanyang ipinamana sa kanya ng mga magulang. Nabalitaan niya ring wala nang matuluyan sina Jenny at Aljon. Masaya yata ang reyna ko ah. Sabi ni Steve saka lumapit para yakapin ito mula sa likuran. Sinong hindi matutuwa? Naghihirap na sila ngayon. At hindi pa ako tapos. Mas pahihirapan ko pa sila. Magpahinga ka na muna. Na-miss kita. Mahinang sambit nito habang sinisimulang halikan ng leeg ni Rina. Ikaw talaga ah. Magpahinga raw pero parang ayaw mo akong pagpahingahin. Biro lang. Tara tulog muna tayo. Gusto muna kitang yakapin. Paglalambing ni Steve sa kanya. Kinaumagahan, nagising na lang sa mga pagsigaw ang dalawa. Kaya agad silang napalabas ng kanilang bahay at nakitang sumugod si Jenny na nagsisisigaw. Nag-iiskandalo ito. Rina, lumabas ka! Ano bang ingay yun? Sakit sa ulo. Nang tuluyan na nga makita ni Rina kung sino ang sumisigaw, hindi na siya nagkamali pa. Hindi na ako nagtaka kung sino ang nag-iiskandalo. At ang kapal na mukha mo, dito mismo sa harapan ng bahay ko? Babawiin ko na ang kumpanya. Ipapakulong kita, Rina. Banta nito na animoy walang kinatatakutan. Sinong tinakot mo, Jenny? Ako ba? Talagang balak mo pa akong dalhin sa korte? Tignan na lang natin kung sino ang dadamputin sa presinto. Ikaw ang makukulong walang gyaka. Magbabayad ka, Rina. Steve, ipakaladkad mo nga ang babaeng to. Sumasakit ang ulo ko sa kanya. Guard, paalisin mo ang babaeng yan. Hindi na nakinig pa si Rina sa mga sigaw ni Jenny. Bagkus, ipinakaladkad niya na ito sa gwaradya. Hindi nagtagal, napaalis na rin ng guard si Jenny at bumalik na sila sa loob ng bahay.
Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Hinding-hindi ko hahayaan na makatulog sila ng maayos. Minsan na nila akong pinatay. Pues papatayin ko rin sila. Sa sobrang galit at inis ni Rina ay napaiyak na lamang siya. Huwag kang mag-alala, Rina. Ipaghihiganti kita sa lahat ng nanakit sa'yo. Hinding-hindi ko hahayaan na sumaya sila. Ani Steve, at kumuyom ang kamao nito, saka lumapit kay Rina at niyakap ang babae. Hinding-hindi ko sila mapapatawad, Steve. Papatayin ko sila at ako mismo magbabaon sa kanila sa hukay. Tahan na. Pupuntahan pa natin mamaya ang kumpanya mo para asikasuhin. Marami naghihintay sa atin doon. Tumango lamang ito. Hinding-hindi na ako iiyak. Lalaban ako, Steve. Saktong 10:00 ng umaga, ay bumiyahe na sila papuntang kumpanya. Maraming nakaabang na business partner sa kanila, kaya agad silang nagtungo doon. Mabilis naman silang nakarating sa kumpanya at dali-dali silang pumasok ng opisina. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Rina Laviano, ang natatangi at nag-iisang CEO ng kumpanyang ito. Nagsitayuan ng mga businessmen pagkatapos nilang batiin si Rina bilang kanilang bagong CEO. Magpapasalamat sana si Rina nang biglang bumukas ang pintuan at nagpakita si Jenny. Welcome back to me. Pag-aastang pagbabalik ni Jenny kasama si Aljon. Nagbubulong-bulungan naman ang mga businessman doon. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Kinakabahan ka na ba? Nandito lang naman ako para kunin ang kumpanyang to. Pineke ni Aljon ang kontrata, kaya walang saysay ang pagbili mo nito. Anong kaguluhan ng mga nangyayari? Rinig na tanong ni Rina mula sa mga businessman. Sinenyasan ni Rina si Steve sa mga gagawin nito. Walang kaguluhan pa ang nangyari. Proceed na lang po tayo sa main office para magpirmahan ng kontrata. Tumango at sumunod ang mga businessman kay Steve pero hinarangan nito ni Jenny kaya hindi makalabas sa mga tao. Bakit mo sila pinapaalis? Natatakot ka bang mabawi ko ang kumpanyang to, Rina? Hindi ako takot sa'yo, Jenny. Baka ikaw matakot sa akin. Hindi mo alam ang magagawa ko sa'yo. Seryosong sambit nito. Ako matatakot sa'yo? Bakit naman? Napatigalgal si Jenny nang makita niya ang video ng isang karumal-dumal na gawain nila. O sige, huwag kang matakot, Jenny. Hindi ka takot sa akin, di ba? Pagtaas ng boses ni Rina. Itigil mo yan. Sabing itigil mo yan, Rina. Bakit ko naman ititigil? Kung totoo naman ang ginawa niyong kademonyohan sa akin. Mga magdanakaw? Tignan niyo lahat kung sino ang nagsimula ng kaguluhan. Ang babaeng ito ay isang kriminal. Kasabwat niya ang lalaking pinakasalan ko. Pinakasalan ako para mahututan ako. At makuha ang kumpanyang ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Nagulat ang lahat sa revelasyon ni Rina. Sobrang kabado naman ang mukha ni Aljon at Jenny. Tipong natahi ang kanilang bibig at hindi na nakapagsalita. Itigil mo yan! Maawa ka! Parang isang asong ulol si Jenny kung magmakaawa sa harapan ni Rina. Gusto mong mapatawad kita? Nakapamewang nitong tanong sa kangumisi. Maawa ka, Rina. Itigil mo na ang pinaggagawa mo. Lumuhod ka sa harapan ko at linisin mo ang dumi ng paanan ko gamit ang sarili mong dila. Baka sakaling mapatawad pa kita. Ano? Baliw ka ba? Hinding-hindi ako luluhod sa harapan mo. Pupunta na dito ang mga pulis anumang oras. Ito luluhod na. Unti-unting lumuluhod si Jenny sa harapan nito at hinay-hinay na yumuko. Pero nang akma niya sana itong lilinisin, bigla naman siyang tinulak ni Rina. Ano? Masarap bang mauto? Ha? Sabihin mo, Jenny, kung masarap maging uto-uto. Sigaw niya sa harapan nito. Malakas na tumawa si Rina. Walang iya ka? Papatayin talaga kita. Hinding-hindi mo na magagawa yan. Dahil ipapakaladkad kita sa labas ng kumpanya ko. At ipapakulong kita dun sa kulungan. Dun kayong dalawa ni Aljon. Bagay kayo dun na mabulok habang buhay. Hinding-hindi mo ako may papakulong. Dahil ngayon palang papatayin na kita. Sigaw ni Jenny
saka inilabas ang isang baril galing sa bag niya. Kaagad naman itong pinigilan ni Aljon. Ano ba, Aljon? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Buong pwersa nitong pigil sa kanyang nobyo. Tigilan na natin to, Jenny. Wala nang saysay ko ipagpapatuloy natin tong kahangalan mo. Hindi. Hindi pwede. Papatayin ko muna siya. Ilang sandali pa'y biglang pumutok ang baril at sa hindi inaasahang pagkakataon, si Aljon na natamaan ng bala. Aljon? Aljon! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo yung tigilan na natin to, di ba? Pero hindi ka nakinig. Aljon, wag mo akong iiwan. Patawarin mo ako, Rina. Paghingi nito ng paumanhin sa dalaga, na narinig naman ito. Ilang minuto pa'y nagsidatingan na rin ng mga pulis. Kaagading pinusasan si Jenny. Aljon, hindi ko kasalanan. Si Rina, siya ang may kasalanan. Parang nababaliw na sigaw ni Jenny sa kanyang kalagayan. Iyak at halakak lamang ang tanging nagagawa nito. Dapat lang na makulong ka, Jenny. Mismong mahal mo sa buhay, pinatay mo. Wala kang karapatang sumaya. Dapat sa'yo ay mabulok sa kulungan. Mga huling salita na binitawan ni Rina bago pa man damputin ng pulis si Jenny. Samantalang si Aljon ay naghihingalo na. Pilit pa rin siya nagsasalita. Patawad, Rina. Maniwala ka. Tunay kitang minahal. Nang marinig ito ni Rina, hindi niya namalayang tumutulo na rin ang luha niya. Pero pinahiran niya lang ito. Sa susunod na buhay mo, Aljon, sana makatagpo ka ng babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Naiwang mag-isa sa loob ng opisina si Rina hanggang sa dumating si Steve at niyakap ito. Steve! Banggit niya sa pangalan ng lalaki, saka bumuhos na ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahan na. Wala ka nang dapat pang ikabahala. Tapos na ang lahat, okay? Pagpapatahan niya rito, saka naman tumingin sa kanya si Rina. Finally, tapos na ang lahat. Wala nang paghihirap, Steve. Pinunasan ni Steve ang kanyang luha, saka hinalikan nito sa labi. Sa muling pagyayakap nilang dalawa, ramdam niyang magiging maayos na ang lahat at ang magiging kinabukasan nila. Magpakasal na tayo? Napangisi lamang si Rina sa alok ni Steve, pero tanging matamis na oo lamang ang sagot nito. Makalipas ang 1 taon, Han, manganganak na yata ako. Namimilipit na sambit ni Rina. Ha? Ano? Teka lang, Han. Wala akong alam. Anong gagawin ko? Wala pa sina Mom at Dad dito. Tarantang sambit nito. Ano hindi mo alam ang gagawin? Doktor ka. Ano ba naman yan, Han? Tawagan mo si Doc Hidalgo. Bilisan mo't lalabas na tong anak natin. Eto na, tinatawagan ko na. On the way na rin ang ambulansya, Han. Kaya konting tiis na lang. Ilang minuto pa'y dumating na ang ambulansya at kaagad na silang pumunta ng ospital. Dok, yung asawa ko manganganak na. Nanginginig ang kamay ni Steve habang nakahawak sa kamay ng asawa. Hanggang dito na lang po muna kayo sa labas, sir. Dok, kayo na po ang bahala sa mag-ina ko. Walang nagawa si Steve kundi ang maghintay na maghintay hanggang sa lumabas ng doktor na nagpaanak sa kanyang asawa. Dok, kumusta ang mag-ina ko? Successful ang panganganak ng misis mo. Malusog po ang anak niyo, mister. Napahugot siya ng malalim na hininga at tila ba nabunutan siya ng isang malaking tinik sa kanyang lalamunan. Thank you, Lord. Sigaw niya na para bang nanalo sa loto. Pwede mo nang puntahan na mag-ina mo, mister. Ilang saglit pa'y nagsidatingan na rin ang mga magulang ni Rina at ang mommy at daddy niya. Dad, magiging tunay na tatay na talaga ako. Malusog ang anak namin ni Rina. Pagmamayabang nito sa sariling ama. Good job, anak. Natutuwa kami sa inyo. Magiging isang ganap na kumpletong pamilya na kayo. Sambit din ng ama ni Rina sa likuran. Opo, Dad. At pinapangako ko pong aalagaan ko sila. O shot, puntahan na natin ang mag-ina. Gustong gusto ko nang makita ang apo ko.
Sobrang tuwang-tuwa ang buong pamilya ni Steve at Rina. Magkakaapo na sila ng isang lalaking baby. Kaya mabilis silang pinuntahan ito. Sa akin nagmana ang apo ko. Tignan mo ang ilong. Matangos tulad sa akin. Komento ng ama ni Steve. Hindi. Mukhang akin yata nagmana ang apo ko. Tignan mo ng maigi. Komento naman ng ama ni Rina. Kayo talaga. Hindi ba tatanungin ng ama ng bata? Siyempre sa akin nagmana. Biro nito, dahilan para maalimpungatan si Rina at magising ng tuluyan. Han, nasa ng anak ko? Han, nasa tabi mo lang oh. Tignan mo ang poging anak natin, mahimbing na natutulog. Ang lusog ng anak natin, Han. Thank you, Han. Sambit ni Rina, pero nawalan ulit ito ng malay. Han, tutulog ka na naman ulit eh. Hayaan mo muna, nagpapahinga ang asawa mo. Ikaw ba naman ang mga anak? Siyempre mapapagod ka, kaiire. Tumango lamang si Steve. Alam ko, Ma'am. Kinabukasan ay nagising ng maayos si Rina. Tuwang-tuwa siya na makita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog habang kinakarga niya. Nakakatuwang makita ang anak natin, no? Manang-mana lang sa akin, Han. Pilyong sambit ni Steve. Hindi mana sa'yo. Kita mo ang mga mata niya? Kapareho ng sakin. Kaya sa akin siya nagmana. Sa akin talaga siya nagmana, Han. Huwag ka na umangal. Para talaga kayong mga bata. Mamaya niyan magising ang bata sa bangayan nyo. Sermon ng ina ni Rina, kaya natigilan silang dalawa. Ang mahalaga malusog ang bata. Dagdag pang sermon nito. O ma, bakit bihis na bihis kayo? Anong meron? Hindi mo na ba naaalala? Kaarawan mo ngayon, anak. Oo nga pala, Mama. Hindi ko na maalala dahil sa sobrang nadala kami ng excitement. Pero hindi ko nakalimutan. Balak nga sana kitang sorpresahin. Kaso sabi ni Mama, magse-celebrate na tayo dito kaysa sa bahay. Mahinang turan ni Steve at lumapit sa mag-ina para yumakap. Mahal na mahal kita, Rina. Mahal na mahal kita kahit late akong dumating. Mahal na mahal din kita, Steve. Mag-almusal na tayo dito para sabay-sabay na tayo magsimba. Opo, Ma. Pahawak na lang po muna ako sa baby ko. Pakiusap naman ni Rina sa kanyang ina. Pumwesto na rin si Steve katabi kay Rina. Masaya silang kumain kasama ang buong pamilya. Habang lumilipas ang panahon, namuhay na ng matiwasay ang dalawa kasama ang lahat ng anak nila na siyang dumami ng dumami hanggang sa patuloy pa. Nadagdagan pa ng ilang anghel ang miyembro ng pamilya nila Steve at Rina. Kaya naman, mas masaya sila. Pangako ko sa iyo, Rina, mamahalin kita ng sobra-sobra at sa lahat ng mga anak natin sa hinaharap. Hinding-hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Ngumiti ng ubod ng tamis si Rina at niyakap ang asawa. Mahal na mahal din kita, Steve. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng panibagong buhay. Ikaw ang naging lakas ko. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Aniya at niyakap pa ng ubod ng higpit ang kanyang asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Revenge of the Legal Wife. Written by All for Faith. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!